So hello mga ka-Chanananggal, this is your mother Kaswang and you are my Chanek. Welcome back to my channel. For today's video, as pilay muna tayo. Kasi hindi tayo nakakalakad, so that's why ito muna ang content natin is, kung nakita niyo yung nag-post ako sa social media, sa my Facebook account ko, na ask me a question, kahit ano, anything na question na, kung ano yung itanong nyo, go, bye, laban lang. So, ayan. So, ang daming nag-comments and thank you so much sa lahat na nag-comment and thank you din sa mga nag-pray sa akin para gumaling ako. And as of now, ang aking paa ay patuloy na pahila. Pero hindi pa ako nakakalakad masyado kasi die. So, ayun. So, let's go na. Next question. Galing kay Mine. Mine. M-H-I-N-E. Basta Mine. Ganun. Since hindi na tayo pa bata, ano po ang pangarap mo sa buhay na malapit sa katotohanan? Get well soon siya. Thank you so much, Mine. So, yung pangarap ko sa buhay. So, isa lang naman yung pangarap ko. Ayun, ay ang bumagsak yung cellphone ko. So, hindi, okay naman. Carry. So, isa lang yung pangarap ko, ayun yung nabigyan ko ng magandang kinabukasan, yung pamilya ko. Lalong-lalo na si mama, 'di ba? Maano niya yung mga gusto niya sa buhay, yung hindi niya nararanasan before. Gusto kong iparana sa kanya. Siyempre, hindi ko na rin ilalayo. Yung pangarap ko is maging vlogger, maging sikat na vlogger. Yun, para makilala and marami pa tayong mapasaya. Ayun yung isa sa pinakapangarap ko na malapit na sa katotohanan. Kasi ayun naman talaga yung sa katotohanan. So, ang tangi lang natin gagawin, ang tangi ko lang gagawin is push pa, onting push pa. Kasi papunta na tayo doon. Hindi na tayo papunta pa doon. So, thank you so much mga channel. Thank you sa comment, Mine. And second is, galing kay Jason Bahada. Jason Bahada. Okay pa ba ang BNT at kailan ulit sila mag-vlog sa BNT Production? Sana masama ang question ko, Mama Cha. So, thank you so much, Jason Bahada. For me, okay naman yung BNT and hindi ko masasagot kung kailan sila mag-shoot, kung kailan sila mag-upload sa BNT Production. Kasi as of now, alam ko yung mga bayot is may kanya-kanyang gawain sa buhay, 'di ba? Kasi syempre meron tayong mga responsibilidad sa buhay na kailangan nating i-push. So, hindi ko alam kung kailan sila mag-upload and I hope na sana mag-upload na sila sa BNT Production and pag nag-upload talaga sila doon, sasama talaga ako sa vlog nila doon. Kasi na-miss ko yung mga bardagulan ng buong bakla. I die. Pero, ayun. So, hindi ko alam kung kailan sila mag-upload. So, next question tayo is pangatlo. Galing kay Moreno Laguel. Kung bibigyan ka ng role sa teledrama or movie, anong role ang ipoportray mo at bakit yun ang napili mong gampanan na role? Ano talaga sa akin, ang atake ko talaga, gusto ko yung laging masaya. Yung parang happiness. Ayun yung gusto kong i-role. Yung parang Kenkoy, ganon, sa movie. Kasi ito ako parang hindi maaalis sa akin to. Kahit na dramahan yan, kahit na seryosohan, I die. Andun pa rin talaga yung mga jokes ko na papasok talaga. Bigla na lang siya talagang lalabas. And hindi ko yun ninanais na malabas, pero lumalabas siya. Kaya nainis na akin minsan sila kasi kapag seryosohan yung usapan, parang atake is nagiging comedy dahil sa akin. So, ayun. Kapag meron kaming yung reality show, kailangan sabi ni Aye, kailangan ganito, ganyan. Seryoso, go. Pero minsan talaga, nawawala kami sa focus dahil sa akin. Kasi nga, bigla na lang ako maglalabas ng joke, keme, chorot. Kaya yung reality show namin, ayun, kengkoy siya. Ayun. So, thank you so much, Moreno.
Pang-apat. Hanggang 10 lang tayo, guys. Then, i-ano natin sa second. Bakit galing kay Mitos Yopra Saguban? Bakit hindi kayo magkakasama ng mga Upland Sangres? Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Upland Sangres isa sa mga naging team ko, naging pamilya ko sa volleyball. Ayan, dyan kami nakilala. Dyan ako nakilala dahil sa Upland Sangres. Dahil sa pagbabalibol dyan. So, ang tanong niya is, bakit hindi daw ako, hindi ko na daw nakakasama ang mga Upland Sangres? Same sa mga BMT, may kanya-kanya rin tayong buhay. May kanya-kanya na rin tayong gampanin sa kanya-kanya nating pamilya. That's why, hindi na natin yung ginagawa natin before, hindi na natin magawa ngayon kasi meron na tayong mga priorities na kailangan gawin. Like, si Saison is a director na, yung middle blocker, naka-diagonal ko, si Saison, ayun yung pinaka-best friend ko sa Upland. Siya ay isang director na, and congrats sa kanya dahil siya ang nag-direct ng film nila, sino ba ito? Nilalobi po ata yun. Basta, ayun, meron siyang ginagawang film. And isa siya sa mga director doon. Isa siya sa mga nagsushoot doon sa mga artista na yun. So, Regal Film. Alam ko, Regal Film yun. So, marami na siyang na-shoot sila na din. So, ayun, may kanya-kanya na. Si Amber is part na ng Savage na kung saan sumasali sa mga Pro League. Katulad ng Spikers Third. Like, si Sauri din. Ganun din si Sauri. And sa iba din, may kanya-kanya na kami buhay. That's why, hindi na kami nagkakabanding katulad before. So, ayun lang. Kaya hindi kami nagkakasama. So, wala kang pakialam. Char lang. Pang-5 katanungan. Galing kay Maris Gatdula. IBF ko to. Best friend and boyfriend. Ngayong pilay ka, BF, may balak ka pa bang bumalik sa dance floor ng volleyball? For me, hindi ko pa, pero hindi naman mawawala sa atin yun as a volleyball player. Huwag naman tayong magpaka-hypocrite. Siyempre, maglalaro pa rin tayo, pero hindi na like that. Siyempre, may nangyari ng eksena, ganun. Uy, nakataas yung pa ako kasi namamanhid siya. So, syempre babalik pa rin ako. And, ayun, pero pahapyaw-hapyaw lang. Hindi na like yung todo. Hindi naman yung todo, yung katulad dati, yung pandemic, ay araw-araw kami naglalaro. Ngayon, hindi na. So, ayun, thank you so much, BF. Babalik pa rin ako. And magkikita pa rin tayo sa dance floor ng volleyball. Char, inaway. Pang-6. Kailan ka huling umiyak at ano ang mga dahilan nito? Kailan ako huling umiyak? Yung huling umiyak ako, yung literal na iyak, hindi dahil sa napilayan ako. Kundi nagkaroon ng parang last 2 months, 1 month, 2 months. Nagkaroon ng family problem dito sa bahay. So, ayun, yung hagulgul talaga yung iyak ko kasi ayun, hindi ako sanay na ganun yung nangyayari sa pamilya namin. And ngayon is okay na. Okay na kami. So, ayun, we're, goods na, and patuloy ilalaban yung hamon ng buhay. Kasama naman yun sa pamilya, yung hindi pagkakaintindihan, pero at the end of the day, kayo pa rin ang magsasama-sama at haharap sa hamon ng buhay. Ayun. So, yun, dahil doon, hindi ko na-explain kung bakit kami gano'n. Something yan. Blah, blah, blah. So, thank you so much, Bon Batoon. Ayan, si Bon Batoon yung nag-comment nun. So, pang 7 is si "10 years from now, ano talaga yung goal mo sa life?" 10 years from now, galing kay Sophia Collins. Ayan. 10 years from now, ano talaga yung goal mo sa life? Ang goal ko talaga sa life ay yun, yung magandang buhay lang. Mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko, lalo na si mama. 10 years from now, siguro may house and lot na kami.
may kotse, maganda na yung buhay, ganun, something. Simple lang naman. Pero ayun, marangya na yung buhay namin 10 years from now. And ayun, sisipagan natin yun. So, hindi naman pwedeng pangarap lang na pangarap. Kailangan may pagsusumikap din. And kailangan galawan natin, hindi yung matutulog ka lang, bukas mayaman ka naman. Hindi ganon, ha? So, ayun. Thank you so much, Sophia Collins. Galing pang wala na ata to. Roniel Obus. Anong thoughts mo sa mga may amoy na player? What is my thought? My thought is, pagsabihan. Yung may mga, like, putok, ganon, bad breath, ganon. And then, ako talaga, ako sa mga, pero, may mabaho din naman bungangan natin, pero hindi naman, OA. Kasi kapag ganon, kapag may naaamoy ka na sa volleyball player, sa mga nakakalaro mo, hindi mo pwedeng sabihin na, uy, kem-kem, yung papiyaw lang. Che, may Rexona ako dito, ganon. Sa mga player kasi hindi mawawala yan. Ganon lang, in a good way mo siyang sasabihan. Or pahiramin mo siya ng ganon. Lagyan mo siya. Ganon, basta ganon. Huwag mong, imbis na ipahiya mo siya or in a good way mo siyang i-approach na alokin na meron kang ganito, ganyan. Tapos turuan mo siya ng hygiene, ganon. Para ma-apply niya. So, next. What can you say to those valuable player na mataas ang tingin sa sarili? Deadma lang sa kanila. Hanggat hindi kanila tinatapakan, hindi kanila nilalait about sa paglalaro mo, deadma lang. Hanggat wala ka naririnig sa kanila. Ibang usapan na kapag may narinig ka sa kanila na mali, na about sa'yo, dun ka magsalita. Pero kung mataas tingin nila sa sarili nila, deadma. Sila yung tumitingin sa sarili nila, hindi kayo. 'Di ba? Ayun yung pananaw nila sa kanila, sa sarili nila. So, deadma! Bakla! Hanggat hindi tinatapakan ng pagkatao, wag kang wag kang sasagot. Huwag kang mag-aano. O yung ganda na ito, last. Do you think that the impossible can be possible? Yes. I always believe that impossible can be possible. Why? Go English. Bakit? Kasi yung katulad ko, hindi ko naman akalain na magiging vlogger ako. Imposible. Kasi wala sa bokabularyo ko lang. Parang laro lang ako ng volleyball, ganun-ganun. Parang yung pagpapatawa ko is lang to, parang wala lang. Parang natural lang sa akin. Pero ayun, naging posible siya. Naging posible siya. Yung malabong maging yung imposible na ninanais ko, naging posible siya. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung mangyayari in the end of the day. Diba? Parang, hindi mo alam ang mangyayari sa susunod na araw. Baka sa susunod na araw, yung imposibleng makagraduate ka, nakagraduate ka. Diba? Yung imposibleng magkaroon ka ng pera, nagkaroon ka talaga ng pera. Naging posible. Yung imposible na magkaroon ka ng mga ginugusto mo sa buhay, naging posible. Diba? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Kaya wag natin pangunahan yung araw, oras, at panahon. Kasi, hindi mo hawak yun. Hawak nila yun. Hawak ni God yun. Kaya, nasa sa iyo pa rin nasa kapalaran pa rin ang pagbabago ng buhay mo. Char lang. So, ayun lang. So, ayun, thank you so much. Pasensya sa mga hindi nasama na question. Soon, babalikan ko tong Q&A portion na to para ayun, masama din kayo sa vlog ko. So,
Ayun mga tiyanak, thank you so much sa mga nag-comment sa aking FB post. And thank you so much sa mga tiyanak ko na patuloy na sumusuporta sa akin. And namiss ko na yung mga Bantutin family. Sobra. So, hindi kami nagkakasama ngayon. Pero, hindi ko alam kung pupunta sila dito. Siguro hindi. Kasi, mga mamay-amay yung mga hilingan nila. Char. So, ayun. Sana bisitahin tayo ng mga bayot. Ng mga bakla. So, thank you so much din sa mga tiyanak na pinagpipray ako para sa fast recovery ko sa aking paa. So, thank you so much mga tiyanak. And thank you so much, God, sa safety always sa akin. And ganito lang yung nangyari sa akin. Thank you so much. And thank you sa mama ko, sa ate ko na naging nurse sa akin. Araw-araw. Hindi sila napapagod. So, thank you so much mga tiyanak. So, hanggang dito lang itong video na to. And I hope na nagustuhan nyo tong video na to. And don't forget na manood din sa mga videos ng mga bayot, sa mga Bantutin. Ayan, kay Darla, kay Andrea, kay Aye, kay Madam Ivan. So, thank you so much guys. Ayan. So, hanggang dito lang tong video na to. And I hope na magustuhan nyo. And see you on my next video. I love you all. Bye!